Magandang araw. Ako ang inyong guro, Ginoong Shervin Servanta. Ngayong araw na ito, ang ating paksang tatalakayin ay pinamagatang pangangailangan at kagustuhan. Bago tayo dumako sa ating talakayan ngayong araw na ito, meron muna akong mga larawan na ipapakita sa inyo. Meron ditong damit, cellphone, pagkain, perfume, kotse, at tirahan. Meron mga bagay na kailangan natin sa pang-araw-araw. At meron din mga bagay na nais natin makuha upang maging masaya, ngunit hindi gaano mahalaga. Ang mga larawan na aking pinakita ay halimbawa ng pangangailangan at kagustuhan. Lahat ng tao sa anumang parte ng mundo ay may kanya-kanyang pangangailangan at kagustuhan. Sa ating talakayan ngayong araw na ito, meron tayong dalawang salita. Una, narito ang pangangailangan at pangalawa, ang kagustuhan. Ano nga ba ang pinagkaiba ng pangangailangan at kagustuhan? Ating unahin ang pangangailangan. Ang pangangailangan ay mga bagay na ating hinahangad sapagkat ito ay kailangan sa ating pananatiling buhay at sa ating pang-araw-araw na gawain. Halimbawa nito ay pagkain, damit, at tirahan na itinuturing natin mga pangunahing pangangailangan. Ang mga ito ay pangangailangan sapagkat hindi tayo mabubuhay kung wala ang mga ito. Ang kagustuhan naman ay tumutukoy sa mga produkto o serbisyo na kinukonsumo ng isang tao upang makapagbigay sa kanya ng kasiyahan at kakontentuhan. Ang mga halimbawa nito ay mga bagay na nakakapagpadali at nakakapagpagaan sa buhay ng mga tao. Halimbawa nito ay ang cellphone. Dahil sa cellphone, mas napapabilis ang pakikipag-communication ng mga tao. Isa ring halimbawa nito ay ang kotse. Dahil sa kotse, mas napapabilis ang pagbiyahe o pagkakaroon ng transportasyon ng isang tao. At dahil alam niyo na ang pagkakaiba ng pangangailangan at kagustuhan, kilalanin naman natin ang isang tao kung saan nabuo niya ang teorya ng pangangailangan. Siya ay si Abraham Harold Maslow. Si Abraham Harold Maslow ay isang Amerikanong psychologist na nagpanukala ng hierarkiya ng mga pangangailangan ng tao. Ayon sa kanya, habang patuloy na napupunan ng tao ang kanyang pangangailangan, siya ay maghahanap ng mas mataas na pangangailangan. Sa hierarkiyang ito ay mayroong 5 baitang. Narito ang pangangailangan pisyolohikal, pangangailangan sa seguridad at kaligtasan, pangangailangan panlipunan, pagkamit ng respeto sa sarili at respeto ng ibang tao, at ang panghuli, kaganapan ng pagkatao. Ating unahin ang pangangailangan pisyolohikal. Ang pangangailangan pisyolohikal ay itinuturing na pinakapayak na pangangailangan. Napapaloob dito ang pangangailangan biolohikal katulad na lamang ng tubig, pagkain at pagtulog. Ito ay tinuturing nasa pinakamababang baitang sapagkat ito ang mga pangangailangan na kailangan munang punan bago ang lahat. Susunod naman ay ang pangangailangan sa seguridad at kaligtasan. Nasa pangalawang baitang sa hierarkiya na pangangailangan sa kaligtasan at katiyakan sa buhay. Kabilang dito ang katiyakan sa hanapbuhay at kaligtasan ng sarili mula sa kapahamakan. Pangatlo ay ang pangangailangan panlipunan. Nasa pangatlong baitang ang pangangailangan panlipunan. Dito nagsisimula ang pangangailangan makipagkapwa-tao, kasama na rito ang pangangailangan magkaroon ng kaibigan, makisapi sa mga pangkat at magkaroon ng pamilya. Dahil habang tumatagal ay umuusbong ang pangangailangan ng tao sa pagmamahal at pagtanggap ng ibang tao. Ang susunod naman ay ang pagkamit ng respeto sa sarili at respeto ng ibang tao. Ang ika-4 na baitang ay nauukol sa pangangailangan mabigyan ng pagpapahalaga ng iba. Ayon dito, kailangan maramdaman ng isang tao ang kanyang halaga. Mahalaga ang pagkakaroon ng respeto ng ibang tao at ng tiwala sa sarili sa pagpapataas ng dignidad bilang tao sa isang individual. At ang panghuli ay ang kaganapan ng pagkatao. Ito ay pinakamataas na baitang sa hierarkiya kung saan itinuturing na ang isang tao ay nagkakaroon ng kamalayan sa kanyang pangangailangan sa pag-unlad at pagtuklas sa sarili. Sa pagkamit ng pangangailangang ito,
nahahanap ng isang individual ang kanyang saysay ng buhay batay sa kanyang sariling pananaw. Tayo naman ay dumako sa mga salik na nakakaimpluwensya sa pangangailangan at kagustuhan. Masasabi nating ang mga pagkakaibang ito ay nagmula sa iba't ibang salik tulad ng edad, antas ng edukasyon, kita, katayuan sa lipunan, panlasa, at kapaligiran at klima. Una ay ang edad. Ang mga pangangailangan at kagustuhan ng tao ay masasabing nagbabago ayon sa kanyang edad. Habang tayo ay tumatanda, dumadami at nagbabago ang pangangailangan at kagustuhan ng isang tao. Marahil sapagkat mas nailalantad sa kanya ang kanyang mga karanasan at higit na maraming bagay kaysa noong siya ay bata pa. Pangalawa namang salik na nakakaimpluwensya sa pangangailangan at kagustuhan ay ang antas ng edukasyon. Nagbabago rin ang pangangailangan at kagustuhan ng tao batay sa kanyang antas ng pinag-aralan. Ang taong may mataas na pinag-aralan ay karaniwang higit na mapanuri sa mga produkto at serbisyong ginagamit sa pagtugon sa kanyang pangangailangan at kagustuhan. Susunod ay ang kita. Madali makita ang kaugnayan ng kita sa pagtugon ng tao sa kanyang pangangailangan at kagustuhan. Habang lumalaki ang kita, lumalawak din ang posibilidad para sa isang tao na makabili at makakuha ng mga produkto at serbisyong kanyang kailangan at hahangarin. Susunod naman ay ang katayuan sa lipunan. Ang katayuan ng isang tao sa kanyang pamayanan o pinagtatrabahuhan ay maaari ding makaapekto sa kanyang pangangailangan at kagustuhan. Ang taong mataas ang katayuan sa lipunan ay maaaring mangangailangan ng dagdag na seguridad sapagkat siya ay palaging dinudumog ng mga tao. Susunod naman ay ang panlasa. Malaki ang bahaging ginagampanan ng personal na panlasa ng isang tao sa kanyang mga pangangailangan at kagustuhan. Halimbawa, ang panlasa sa estilo ng pananamit at pag-aayos ng mga kabataan ay ibang-iba sa estilo ng mga nakakatanda. Dahil dito, magkaiba sila ng mga gustong damit at kagamitan. At ang panghuli ay kapaligiran at klima. Ang pisikal na kapaligiran at klimang nararanasan ng isang tao ay nakakaapekto rin sa kanyang mga pangangailangan at kagustuhan. Dito sa Pilipinas, kung saan walang niyebe, hindi natin kailangan ng mga damit na sobrang kapal at hindi natin kailangan ng mga gamit panlaban sa matinding lamig. Ang mga tao namang nakatira sa mga lugar na may malamig na klima ay madalas na hindi kailangan bumili ng mga gamit tulad ng electric fan at air conditioning unit. Ito lamang para sa araw na ito. Sana ay meron kayo natutunan sa ating paksang tinalakay.